Meron ba namang nag-ikot doon sa bobbin? Hindi naman niya hiniram yung bobbin nung nag-ikot ng original eh. Ang inikutan niya, bobbin niya. Ikutan niya ang ginamit niya. Hindi niya hiniram yung inikutan ng original. Kung sa pabrika man ginawa, yung nag-ikot. Hindi niya yun hiniram. Meron siyang sariling ikutan. Perfect ba na yung ikutan niya tsaka yung ikutan ng original iisang-iisa? Siyempre hindi. Kaya nga, hindi niya mape-perfect na pag-ikot niya nung starting tsaka ng 1 and 2. Nakuha niya kaagad yan. Hindi yan lalabas. So, yung nag-ikot na nakakuha ng data niyan, siya na yung bahala na nag-random kung ano man yung kanyang nakuha. Over man siya o kulang, siya na yung naglagay niyan. Kaya mapapansin nyo, eksakto eh. Wala man lang, hindi man lang naging 451 o kaya 449, di ba? So eksakto, 451, 51, 50. Walang putal. So meron niyang putal. Bakit ko sinasabi? Bakit ko ipipilit? Kasi nga dinanas ko yan. Hindi naman kami parehas ng ikutan ng original. Meron din akong sariling ikutan. Okay? So, doon yun sa putol bilang technique. No, hindi mo ma-accurate na eksakto na yung inikot mo doon sa original tsaka doon sa inikot mo sa iyo eksaktong magkakatugma. Merong kulang o kaya sobra. Pero konti lang, kaya nag-random ka. Kaya lumabas yan, mga eksaktong yan. Okay? So, hindi mo naman pwedeng sabihin na pag pinutol mo yan, huhulaan mo na lang. Hinulaan ko lang yung 450. Hinulaan ko lang yung 150. Hinulaan ko lang yung 150. Ganun ba yun? Pinutol mo yan, tapos hinulaan mo. Wala naman divider yan eh. Yang starting 1 and 2 yan, wala yan divider, magkakasama yan. Kaya pag pinutol mo yan, hindi mo alam dyan kung alin dyan yung starting tsaka yung 1 and 2. Nakuha nyo? Kaya ang paraan lang, huhugutin mo siya ng buo, iikot mo dun sa bobbin, sa ikutan mo, para makuha mo dun kung alin yung pinakamahaba, yun yung mataas ang resistance. Kung sino ang pinakamaiksi naman, pwedeng yun yung number 1. Yung sumunod na mahaba, number 2. Meron naman pantay. Halimbawa, yung 1 at saka yung 2, magkapares lang.